Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Isa ng Heaven Ascension na mandirigma si Hidden Dragon, kaya kinakatakutan ng kahit na sinong pirata ang kanyang presensya sa karagatan. Bang! Sa alukuyan ng hawak ni Hidden Dragon ang isang nanlalamig at kulay asul na mahabang blade. Isang nakakatakot na enerhiya ang nagpakita sa gitna ng kalangitan at karagatan noong mga sandaling iyon. At pagkatapos ay agad na nagsimulang gumalaw ng dagat para gumawa ng isang dambuhalang buhawi. Roar! Kasunod nito ang pagsigaw ng isang dragon mula sa buhawi, sinundan ito ng pagkabuo ng isang formation na may hugis ng isang dambuhalang dragon. Gawa ang dambuhalang dragon na ito sa tubig, dagat at internal energy ng Hidden Dragon. Nagmukha itong buhay na parabang isang totoong dragon, agad na mamamangha ang sinumang makakakita rito. Nasabik ng husto ang iba pang mga pirata sa barko, dito na nagsimulang magsisigaw ng malakas ang mga ito. Si Pinuno talaga ang pinakamalakas sa lahat. Ang lakas ng loob ng monghing ito na patayin ang mga tauhan natin. Matitikman na niya ngayon ang tunay na lakas nating mga pirata. Nakatayo naman si Ambrose sa ibabaw ng deck nang may kalmadong mukha habang nanlalamig na inoobserbahan ang sitwasyon. Pero sa totoo lang ay nasasabik talaga siya ng husto sa kanyang mga nakikita. Ang galing! Kusang gumawa ng aksyon ang mismong pinuno ng mga pirata, ito na ang tsansa kong makaalis kasama ni Ira, isip ni Ambrose. Patagong ginamit ni Ambrose ang kanyang internal energy hanggang sa malapit na niyang masira ang selyo sa kanyang acupoint. Noong una ay nabigo silang makatakas sa mga pirata, masyado siyang natakot sa lakas ng mga ito, kaya hindi na nagpadalos-dalos pa si Ambrose. Kaya ngayong nakita niya na abala si Hidden Dragon, alam ni Ambrose sa kanyang sarili ang pagdating ng oportunidad na ito para sa kanila ni Ira. Naging matalino rin si Ira na kasalukuyang nakatayo sa kanyang tabi. Alam nito kung ano ang gagawin ng kanyang kapatid kaya agad siyang naglakad paabante para harangan si Ambrose gamit ang kanyang katawan sa mata ng mga pirata. Kasabay nito ang pagbabantay ni Ira sa kasalukuyang sitwasyon sa gitna ng kalangitan. Aroganteng lumulutang si Hidden Dragon sa gitna ng air habang tinititigan ng husto si Donoghu. Napuno ng matinding hinanakit ang kanyang mga mata habang sinasabi na, "Marami kang napatay na mga tagasunod ko, monghe. Huwag mong iisipin na makakalabas ka pa rito ng buhay. Kaya kung ako sa iyo ay ibibigay mo na lang ang SKY Breaking Axe sa akin, bago kita bigyan ng mabilis na kamatayan." Nanlalamig namang tumawa si Donoghu, habang tinutukso ang pinuno ng mga pirata, "Sigurado ako na ikaw ang pinuno ng mga piratang ito. Hindi ko naman sila sasaktan kung hindi nila ako sasaktan. Mga tao mo ang unang umatake sa akin, kaya dapat lang na mamatay ang mga ito." Tiningnan ni Donoghu mula ulo hanggang paa si Hidden Dragon bago magpatuloy sa kanyang panunukso, at gusto rin ng isang maliit na piratang katulad mo na makuha ang SKY Breaking Axe. Nananaginip ka ba talaga ng gising? Nagmukhang wala sa sarili si Donoghu habang napupuno ng pagiging arogante ang kanyang mga mata. Kahit na malakas ang kakayahan ni Hidden Dragon, matapos nitong pagsamahin ang kanyang internal energy at tubig dagat para bumuo ng isang dambuhalang dragon, hindi pa rin dito nagalala si Donoghu. Palihim na nagpalakas ng kanyang sarili si Donoghu, habang sinusundan nito si Rama. At nang dahil sa impluensya ng Budismo, mayroon siyang isang bagay na natutunan tungkol sa kanyang SKY Breaking Axe. Kahit na isa pang Heaven Ascension si Hidden Dragon, nawalan pa rin dito ng pakialam si Donoghu. Nagalit ng husto si Hidden Dragon nang marinig niya ito. "Ako ang hari ng karagatan, kaya paano ako magagawang ipahiya ng isang monghe sa harapan ng aking mga tagasunod? Nasaan na ang aking dignidad kung magagawa kong hayaan ang pamamahiya niyang ito? Dapat lang na mamatay ka na." Hindi na nagaksaya pa ng oras si Hidden Dragon sa pagsasalita, kaya agad na itong sumigaw ng malakas bago ituro ng diretso si Donoghu. Roar! Nabuo ang dambuhalang dragon na ito nang dahil sa kanyang internal energy, at pagkatapos ay agad na sumabog ang karagatan na gumawa ng isang dagundong na makakapagpayanig sa langit at lupa, habang direktang umaatake kay Donoghu. Dito na biglang sumugod ang hangin at ang mga ulap ng ilang libong talampakan, habang walang tigil na umaangat ang mga alon sa karagatan. Masyado nang nakakasakal ang hangin sa paligid at ang lakas ni Hidden Dragon ay hindi na magagawa pang maimagine ng lahat. Masyado na itong nakakatakot.
Nagdilim ang mukha ni Donoghu nang makita niya ang pagsugod ng dambuhalang dragon sa kanya. Pero wala pa rin siyang intensyon na magtago o iwasan man lang ito. Mahigpit niyang hinawakan ang Eskewa Breaking Axe bago direktang salubungin ang pag-atake. Dito na niya ikinaway ang kanyang kamay kung saan muling sumabog at lumabas ang isang gintong ray ng liwanag sa gitna ng ere. Bang! Tumama sa isa't isa ang gintong beam ng ilaw at ang dambuhalang dragon na binuo ng karagatan bago gumawa ng isang dagundong na nakapagpayanig sa parehong langit at lupa. Naramdaman ng bawat isa sa ibaba ang paglabas ng puwersang nagmula sa mundong kanilang kinaroroonan bago mapatalsik ang lahat ng 1-0 talampakan paatras ng dahil sa vibration na ginawa ng mga pag-atake. At pagtapos ay agad na kumulo ang internal energy sa katawan ng bawat isa. Nang bumalik sa realidad ang isipan ng lahat, agad silang natigilan noong makita nila kung ano ang kasalukuyang nangyayari sa kalangitan. Hindi na naiwasan pa ng lahat na mapabuntong hininga ng dahil dito. Nakita nila ang pagwasak ng gintong liwanag sa dambuhalang dragon ni Hidden Dragon. Para naman sa lagay ni Hidden Dragon, napaatras ito ng maraming beses nang dahil sa lakas ng puwersa. At pagkatapos nitong may diretso ang kanyang pagtayo, malinaw na nakita ng lahat ang namumutla nitong mukha. Paano naging ganito kalakas ang mongheng ito? Nagawa niyang madepensahan ang kanyang sarili sa bukod tanging special teknike ng ating pinuno. Kasalukuyang nakatitig si Hidden Dragon kay Donoge. Nagulat siya ng husto sa kanyang mga nakita. Buwisit, hindi naging ganoon kalakas ang natural na mga kakayahan ng mongheng ito pero nagawa pa ring sumabog sa lakas ng ginagamit nitong Eskewa Breaking Axe. Bilang lang ang mga taong makakatalo sa dambuhala kong dragon ng dagat. Pero walang kahirap-hirap pa rin niya itong sinalag gamit ang kanyang Eskewa Breaking Axe. Nang matigilan si Hidden Dragon at ang ibang mga pirata, pasimpleng pinakawalan ni Ambrose ang kanyang Acupoint. Pero hindi siya agad na umalis kasama ni Era. Pinanood niya muna ang monghe at nagisip ng malalim mula sa kanyang mga nakikita. Nagawa ng mongheng ito na gamitin ng perpekto ang lakas ng Eskewa Breaking Axe. Kahit na nagsuot monghe ang isang ito, parang may isang tao akong naaalala sa sandaling nakikita ko ang arogante niyang mukha, isip ni Ambrose. Dito na biglang na-realize ni Ambrose ang isang bagay, dito na nagsimulang manginig ang kanyang katawan sa sobrang gulat. Maaari kaya na ang mongheng ito ay si Donoghu? Isip ni Ambrose. Sa totoo lang, hinding-hindi siya makikilala ni Ambrose at ng kanyang mga kasamang pirata kung hindi lang gagamitin ni Donoghu ang kanyang Eskewa Breaking Axe. Pero agad na nagsimulang magsuspetsa si Ambrose sa monghe nang makita ng lahat ang perpekto nitong paggamit sa Eskewa Breaking Axe. Noong una ay nagawang makipaglaban ni Ambrose kay Donoghu sa tuktok ng MT-ME gamit ang kanyang Tyrant Hammer. Ito ang naging dahilan kung bakit siya nagkaroon ng isang first-hand experience sa ginagamit nitong Eskewa Breaking Axe. Kaya agad niyang naisip si Donoghu nang makita niya ang pamilyar na paggamit ng monghe sa Eskewa Breaking Axe. Napansin na rin ni Era sa mga sandaling ito ang naghihinalang itsura ng mukha ni Ambrose, kaya hindi na nito napigilan pa ang kanyang sarili na mahinang magtanong ng, "Ano ang problema, kuya?" Naramdaman ni Era ang pagsira ng kanyang kuya sa selyo ng kanyang Acupoint. Pero hindi pa rin sila tumatakas hanggang sa mga sandaling ito. Nabablangko lang nitong tinitingnan ang mongheng lumulutang sa gitna ng ere. Isa itong kakaibang bagay para kay Ambrose. "Hi!" Huminga ng malalim si Ambrose at mahinang sumagot ng, "Malakas ang kutob ko na si Donoghu, ang mongheng yan." Habang nagsasalita, walang tigil na inobserbahan ni Ambrose ang mga kilos at galaw ng mga pirata na nasa kanyang paligid. "Ano?" Nanginig ang buong katawan ni Era habang natitigilan nitong tinitingnan si Donoghu. Si Donoghu ang mongheng yan. Paano itong nangyari? Paano nagawang sumali ng aroganteng katulad ni Donoghu sa landas ng Budismo? Ano ang pinaplano mong gawin, kuya? Paano mo siya lalabanan? Tanong ng nagugulat na si Era. Pinaniwalaan nito ang naging judgment ni Ambrose habang nag-aalala sa mga nangyayari. Isang masama at walang awang tao si Donoghu. Noong mga una nitong taon bilang Prime Minister ng Westrington ay nagawa nitong utusan ang kanyang hukbo na atakihin ang siyam na mga kontinente. At pagkatapos ay pinatay nito ang Emperor ng Westrington para ideklara ang kanyang sarili bilang bagong Emperor. Naging notorious ang isang ito sa siyam na mga kontinente. At higit sa lahat, magkalaban sina Donoghu at Daryl.
Kaya hindi na nagkaroon pa ng magandang impresyon si Ira kay Donoghu. Pero masyado pa rin itong malakas, kaya siguradong malaki ang isusugal ng kanyang kapatid sa sandaling labanan nito si Donoghu. Ako, napakunot na lang ang mga kilay dito ng naguguluhang si Ambrose. Hindi ko na alam. Pagkatapos dumaan sa napakaraming pagsubok, na-realize ni Ambrose na hindi naging maganda ang tratong ibinigay niya sa tunay niyang ama. Dito na siya nakaramdam ng konsensya. Kaya agad na pumasok sa isip ni Ambrose ang pakikipaglaban noong makita niya ang isa sa mga kalaban ng kanyang ama. Nagkaroon siya ng malakas na kagustuhan sa kanyang puso na hulihin o patayin si Donoghu para mapagbayaran ang mga ginawa nito sa kanyang ama. Pero agad nitong malalaman ang tunay niyang pagkatao sa sandaling gumawa siya ng aksyon. Agad na magiging mahirap para sa kanila ni Ira na makataas sa sandaling mangyari ang bagay na yon. Kasalukuyang nasa gitna ng isang dilema si Ambrose. Haha! Nagawa mong mangarap na kunin ang aking SKY Breaking Axe gamit ang napakahina mong lakas. Masyado mo yatang in-overestimate ang iyong sarili. Mamatay ka na! Nakangiting tukso ni Hidden Dragon kay Donoghu. Muling ikinaway ng husto ang hawak niyang SKY Breaking Axe, at isang malakas at nakakapagpayanig sa lupang dagundong ang narinig nilang magmula sa SKY Breaking Axe bago lumabas ang isang napakaliwanag na gintong beam ng liwanag sa gitna ng langit at lupa. Agad itong sumugod papunta kay Hidden Dragon. Ginamit na ni Donoghu ang buo niyang lakas para iswing ang kanyang SKY Breaking Axe na umubos sa kanyang internal energy. Ito na ang pinakamalakas na pag-ataking ginawa ni Donoghu. Natigilan sa kanilang kinatatayuan ang Blood Sherlock Four Sisters nang makita nila yon. Agad na nagbago ang kanilang mga mukha habang nagpapawis ng malamig para kay Hidden Dragon. Kasabay nito ang pagsigaw ng Blood Sherlock Four Sisters sa sobrang pagkagulat. Mag-iingat ka, pinuno! Mag-iingat ka! Naramdaman ng lahat ang nakakatakot na lakas ng gintong ray ng liwanag. Kahit na masyadong malakas si Hidden Dragon, isa pa rin itong tao. At ang sandatang ginagamit nito ay isa lang violet category na sandata. Kaya paano nito matatapatan ang lakas ng isang grand weapon? Go! Nagulat ng husto si Hidden Dragon nang makita niyang papalapit ang gintong liwanag. Hindi na nito naiwasan pang mapalunok ng malakas bago magsimulang magpanik. Buwisit! Mukhang ordinaryo lang ang mongheng ito pero nagawa pa rin niyang gamitin ng perpekto ang lakas ng kanyang grand weapon na umabot sa ganyang level. Malaki nga ang problemang pinasok ko. At mukhang hindi ko na rin madedepensahan pa ang aking sarili sa pag-atake niyang ito, isip ni Hidden Dragon. Masyadong naging mabilis ang paglipad ng gintong ray ng liwanag kaya napaka-imposible para sa kanyang iwasan ang bagay na yon. Hindi na nag-isip pa si Hidden Dragon. Agad nitong ginamit ang kanyang internal energy para ilabas ang isang nanlalamig sa asul na mahabang blade at ilagay sa harapan ng kanyang katawan para subukang depensahan ang kanyang sarili sa ginawang pag-atake ni Donoghu. Noong mga sandaling iyon, nang malapit nang tumama ang gintong liwanag kay Hidden Dragon, isang boses ang biglang sumigaw at isang katawan ang biglang nagpakita sa harapan ni Hidden Dragon. Tutulungan kita rito. Ito ay walang iba kundi si Ambrose. Bang! Dito na tinawag ni Ambrose ang Tyrant Hammer. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa langit at lupa habang nagpapakita ang hammer sa mga kamay ni Ambrose. Hinawakan ni Ambrose ang Tyrant Hammer sa kanyang katawan habang determinadong binabantayan si Hidden Dragon. Pero ayaw sanang umaksyon ni Ambrose para tulungan si Hidden Dragon. Kahit na anong mangyari, dinukot pa rin silang magkapatid ni Hidden Dragon bago ikulong ng ilang araw sa barkong ito. Pero alam ni Ambrose na masusugatan ni Donoghu nang husto si Hidden Dragon sa sandaling hindi siya gumawa ng aksyon. At kung titingnan ang ugali ni Donoghu, sigurado siya na hindi rin ito iwan ng buhay ang mga pirata. At kapag nangyari iyon, madadamay silang magkapatid sa gagawin nitong pagpatay sa mga natitirang pirata. At higit sa lahat, kalaban si Donoghu ng kanyang ama, at ngayong nagkita na sila nito, dapat lang na hindi niya ito pakawalan ng basta-basta. Ano? Agad na natigilan ang lahat sa kanilang nakita. Nagawang sirain ng binatang ito ang selyo sa kanyang Aku-Point. At ang mas nakakagulat pa rito ay ang pagkakaroon rin ito ng isang grand weapon. Isip ni Hidden Dragon. Ikaw nga, nagulat si Donoghu nang makita niya si Ambrose. Halos nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin sa sobrang galit.
Noong una ay nakatuon lang ang kanyang atensyon kay Hidden Dragon, kaya hindi niya napansin na nakasakay din pala sa barko ng mga pirata si Ambrose. Hindi rin inasahan ni Donoghue na mapapasama sa mga piratang ito ang anak ni Daryl na si Ambrose. Agad na namula ang kanilang mga mata nang magtapat ang dalawang mortal na magkalaban. Naging kapantay lang ng hinanakit niya kay Daryl ang hinanakit na kanyang nararamdaman kay Ambrose. Nagawa ko nang makontrol ang sitwasyon noon sa sekta ng Imi. Kung hindi lang dahil sa biglang pagpapakita ni Ambrose na namuno sa malaking hukbo ng New World. Hindi lang nito sinira ang aking mga plano, nagawa rin akong masugatan ng husto ni Ambrose noon. Hindi sana ako mawawala sa aking posisyon bilang emperor ng Westrington kung hindi dahil kay Ambrose, at hindi ko rin dapat makikila ang mongheng si Rama kung hindi dahil sa hayop na ito. Hindi sana ako nalagay sa sitwasyong ito. Isip ng kumukulo sa galit na si Donoghue. Namula ng husto ang kanyang mga mata habang humihiling na mahatak ang spine ni Ambrose hanggang sa tuluyang manlambot ang buong katawan nito. Bang! Tumama ang gintong ray ng liwanag sa Tyrant Hammer. Gumawa ito ng isang napakalakas na vibration na nakapagpayanig sa paligid. Sinabayan pa ito ng isang napakatinding aura na kumalat sa paligid. Parehong napatalsik ng malakas na puwersa sina Ambrose at Hidden Dragon, tumalsik ang dalawa ng halos 100 talampakan patalikod ng dahil sa tindi ng vibration na ginawa ng mga pag-atake. Parehong nakatayo ng diretso ang dalawa habang namumutla ang kanilang mga mukha. Napatalsik din nito si Donoghue ng ilang talampakan patalikod habang namumula at sumasama ang kanyang mukha. Mahahalata na nagtagumpay si Ambrose sa pagtulong kay Hidden Dragon na salagin ang huling pag-atake ni Donoghue. Wow! Nasabik dito si Era at ang iba pang mga pirata sa barko. Nagulat ng husto ang mga pirata noong makita nila si Ambrose. Nagawa ng batang ito na depensahan ang isang pag-ataking nagmula sa isang grand weapon. Maging si Hidden Dragon ay hindi makapaniwalang napatingin kay Ambrose. Napuno ng pagpapasalamat at pagkagulat ang kanyang paningin sa mga sandaling ito. Ano ang nangyayari? Nagawa kong dukutin ang isang ito kasama ng kanyang kapatid pero nagawa pa rin akong tulungan sa huli. Sa bagay, anong klase ng secret weapon ang malaking hammer na hawak ng binatang ito, isip ng mga pirata. Hindi pa rin nila alam na isa ring grand weapon ang Tyrant Hammer ni Ambrose na lumabas sa daigdig noong unang panahon. Kahit na hindi ito naging kasing tanda ng SKY Breaking Axe, isa pa rin itong pambihirang kayamanan. At sa wakas ay bumalik na rin ang isip ni Hidden Dragon sa realidad, tumingin ito kay Ambrose at nakangiting sinabi na, "Napakahusay mo bata. Hindi ko inasahan na isa ka palang batang mandirigma." Nagpasalamat at hindi nagalit si Hidden Dragon kay Ambrose matapos nitong itago ang tunay nitong lakas. Ngumiti si Ambrose at hindi na sumagot pa, pinanatili niyang alerto ang kanyang sarili. Tumitig si Hidden Dragon kay Donoghue, nagngalit sa galit ang kanyang mga mata habang sinasabi na, "Hayop kang monghi ka. Iyan lang ba ang kaya mong gawin? Mamatay ka na." Sumabog ang internal energy ni Hidden Dragon habang sumusugod kay Donoghue. Bang! Hindi na nagdalawang isip pa si Ambrose na hawakan ng mahigpit ang kanyang Tyrant Hammer para palakasin ang kanyang enerhiya. Kasalukuyan nang nabibitak ang kalangitan sa tindi ng internal energy ni nilabas ni Ambrose at Hidden Dragon. Parehong nabibilang sa nangungunang mga mandirigma sa mundo, sina Ambrose at Hidden Dragon. Si Ambrose, sa pamamagitan ng kanyang Tyrant Hammer, ay naging isa sa mga nangungunang mandirigma ng bagong henerasyon sa Nain Mainlands. Habang si Hidden Dragon naman, ay ang kilalang leader ng mga pirata sa karagatan, kaya agad itong kinilala bilang hari ng karagatan. Nang magsanib puwersa ang dalawa, isang nakakatakot na enerhiya ang nagpatigas sa hangin, bago bumuo ng isang malaki, at nagliliwanag na bolang lumipad papunta kay Donoghue. Nagdala ang nagliliwanag na bolang ito ng malakas na enerhiyang nagmula kina Hidden Dragon at Ambrose, kaya natural lang na maging sobrang lakas nito. Agad na nasabik si Era, at ang mga pirata nang makita nila yon. Nagliwanag ang bolang ito sa loob ng 1,000 foot area sa ibabaw ng karagatan na nagkulay ginto matapos tamaan ng liwanag nito. Kasabay nito ang pagkalat sa hangin ng nakakasuffocate na pressure mula sa aura na nilabas ng nagliliwanag na bola. Buwisit! Mura ni Donoghue sa kanyang sarili habang nakakaramdam ng matinding pagkagulat. Agad nitong ginamit ang kanyang SKY Breaking Axe para salagin ang pag-atake ng dalawa.
Nagalala na si Donoghu sa mga sandaling ito. Tama nga si Hidden Dragon, ang pag-ataking iyon ang pinakamalakas na pag-atake na kanyang gawin, kaya agad nitong inubos ang malaking bahagi ng natitira niyang internal energy. Bang! Malakas na tumama ang nagliliwanag na bola sa Skewa Breaking Axe. Agad na sumuka ng sariwang dugo si Donoghu, habang tumatalsik patalikod ang kanyang katawan. Hindi pa rin nagawang madepensahan ni Donoghu ang kanyang sarili, kahit na ginamit pa nito ang makasaysayan niyang Skewa Breaking Axe. Dito na isinwing ni Ambrose ang kanyang Tyrant Hammer para atakihin sa likod si Donoghu. Napasigaw na lang dito si Donoghu, habang muling dumudura ng sariwa niyang dugo. Nagalit at nagulat si Donoghu, habang nasasaktang humahawak sa kanyang taligiran, bago muling iswing ang hawak niyang axe. Ginamit na niya ang lahat ng natitira niyang internal energy para sa pag-ataking iyon. Bang! Bang! Hinigop ng SKY Breaking Axe ang natitirang enerhiya ni Donoghu, hanggang sa tuluyan na itong maubos. Masyadong naging matindi ang lakas na pinakawalan nito. Agad na napunit ang hangin sa paligid kaya mabilis na nagdesisyon sina Ambrose at Hidden Dragon na huwag harapin ng direkta ang huling pag-atake ni Donoghu. Dito na mabilis na umatras ang dalawa papalayo. Ginamit ni Donoghu ang oportunidad na ito para tumakas. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin noong simulan nitong tumalikod at lumipad papunta sa karagatan. Sa loob ng isang iglap ay agad na nawala ang imahe ni Donoghu sa paningin ng lahat. Buwisit! Nagalit ng husto si Hidden Dragon noong makita niyang makatakas si Donoghu. Hanapin at hulihin niyo ang hayop na mongheng iyon ngayon din. Mahigpit na nagsara ang mga kamao ni Hidden Dragon. Malapit na siyang makakuha ng Grand Weapon noong biglang tumakas ang mongheng iyon. Ako ang hari ng karagatan, kaya hinding-hindi makakatakas sa aking mga kamay ang mongheng iyon, hanggat nasa ibabaw siya ng karagatan, isip ni Hidden Dragon. Opo! Sigaw ng mga pirata na parabang ginulat ng kanilang mga boses ang mundo. Dito na mukhang nadiskubre ng Blood Sherlock Four Sisters ang isang bagay bago sumaw ng pinuno, mayroon pong mga nakaligtas sa mga barkong inatak ng monghi kanina. Dito na nila nakita ang isang cultivator, na nagpalutang-lutang gamit ang isang lumulutang na piraso ng wasak na bangka. Nagmukha itong walang malay at mukhang malapit na ring mamatay. Ang lalaking iyon ay ang disipulo ng Elysium Gate, na nag-iisang nakaligtas sa pang-ambush na ginawa ni Donoghu. Hindi nagdalawang isip si Ambrose na lumipad ng mabilis para dalhin ang disipulo ng Elysium Gate sa deck ng barko. Ano ang nangyari, isip nito? Tumingin ng maigi si Ambrose sa disipulo ng Elysium Gate bago mapatangong ng, ano ang ginagawa mo rito? Tumingin ng maigi si Era at ang ibang mga pirata sa nakaligtas na disipulo ng Elysium Gate gamit ang nagliliwanag sa pagtataka nilang mga mata. Nanghihina namang sumagot ang namumutlang disipulo ng Elysium Gate sa kanila, Young Master, nasa bingit po ng panganib ang siyam na mga kontinente. Ang Chaotic Mountain Range. Kahit na nagmatigas si Ambrose na hindi kilalanin ang kanyang amang si Daryl, matagal na siyang kinikilala ng mga disipulo ng Elysium Gate bilang kanilang Young Master. Pagkatapos ng ilang minuto ay nagawa ng maikwento ng nakaligtas na disipulo ang buong pangyayari. Nang matapos ito sa pagpapaliwanag, napuno ng galit ang mukha ng disipulo, habang sinasabi na, hindi namin inaasahan na magiging ganito, kasama at kawalang awa ang disipulo ni Master Rama. Dinala niya kami sa karagatan para i-ambush. Bago pa man ito matapos sa kanyang pagsasalita, ay agad na bumagsak ang ulo ng disipulo, habang napuputol ang kanyang hininga. Natigilan at nagalit dito sina Ambrose at Era. Mayroon pang isang mundo sa kabilang dako ng Chaotic Mountain Range. Masyado nang naging masama si Donoghu, kaya nagawa nitong magpanggap na isang monghe para lokohin ang buong puwersa ng Nine Mainlands. Hindi pa rin alam ni Ambrose sa mga sandaling ito, na napilitang maging monghe si Donoghu, matapos desperadong tanggapin si Rama bilang kanyang master, kaya hindi talaga ito nagbagong buhay para tumahak sa landas ng Budismo. Hay! Huminga naman ng malalim si Ambrose. Ipinikit niya ang kanyang mga nakadilat na mata ng namatay na disipulo ng Elysium Gate bago bumulong sa kanyang sarili na, niloko niya kayong lahat. Si Donoghu ang mongheng iyon. Nakaramdam ng magkahalong emosyon dito si Ambrose. Masyado nang masama si Donoghu, matapos nitong tambangan ang mga mandirigma ng iba't ibang mga sekta. Siguradong maiintindihan ng kahit na sino ang kanyang ginawa sa sandaling makilala nila ng husto si Donoghu.
Pero masyado pa ring mahirap na intindihin kung paano ito bilang naging isang disipulo ng Temple of Enchanted Retreat. Hindi na naiwasan pang mapatanong ni Ira sa mga sandaling ito, ano na ang susunod nating gagawin, kuya? Katulad ni Ambrose, hindi na rin makapaniwala sa kanyang mga nakita si Ira. Pero mas importante pa rin sa kanilang bumalik sa kontinente para makita ang kanilang ama. Pero agad na nagsalita si Hidden Dragon bago pa man makasagot si Ambrose. Kayong dalawa. Sino ba talaga kayo? Dahan-dahang naglakad palapit si Hidden Dragon para tingnan mula ulo hanggang paa si Ambrose. Dito na biglang naalala ni Hidden Dragon ang isang bagay. Tiningnan niya ang namatay na disipulo ng Elysium Gate bago magpatuloy sa kanyang pagsasalita. Kung titingnan ang logo sa damit ng lalaking ito, sigurado ako na isa siyang disipulo ng Elysium Gate sa World Universe. Tinawag kanyang Young Master kanina, kaya ikaw ba, ang anak ng Sect Master ng Elysium Gate na si Daryl? Dito na tumingin si Hidden Dragon kay Ambrose. Sa mga nakalipas na taong ito ay nagawang pamunuan ni Daryl ang Elysium Gate para parusahan ang kasamaan at tratuhin ng mabuti ang lahat. Nakilala ang kanilang reputasyon sa siyam na mga kontinente, lalo na sa karagatang malapit sa World Universe kung saan tinulungan ng mga ito ang mga mamamayan ng World Universe na talunin ang mga pirata. Nakilala sila ng dahil dito. At bilang pinuno ng Blood Shark, nagawa ng makipaglaban ni Hidden Dragon sa Elysium Gate noon, kaya pamilyar na siya sa mga personalidad na kagaya ni Daryl at sa pinamumunuan nitong Elysium Gate. Isang impulsive at puno ng rasong lalaki si Hidden Dragon. Kaya kahit na mayroon silang hindi pagkakaunawaan ng Elysium Gate, matagal na siyang nakakarinig ng iba't ibang bagay tungkol kay Daryl, kaya nagawa niya itong irespeto sa kanyang sarili. Sino ba ang taong hindi magagawang rumespeto sa isang taong nabubuhay para sa kaligayahan ng lahat? Matapos harapin ang mga tanong ni Hidden Dragon, tumango si Ambrose at umaaming sumagot ng, "Oh, ako ang anak ni Daryl." Hinding-hindi aamin si Ambrose na anak siya ni Daryl kung nangyari lang ito noong nakalipas na 2 linggo nang dahil sa tindi ng galit nito kay Daryl. Pero matapos dumanas ng ganito katinding paghihirap, mas naging mature na ngayon si Ambrose, kaya agad niyang na-realize ang mga maling nagawa niya kay Daryl. Ito ang dahilan kung bakit hindi na siya nagdalawang isip pa na umamin noong tanungin siya ni Hidden Dragon tungkol sa bagay na ito. Sa bagay, nakilala na rin naman siya ni Hidden Dragon, kaya wala nang saysay pa para sa kanya ang pagsisinungaling. Agad na nagbago ang mukha ng lahat noong malaman nila na si Ambrose ang Young Master ng Elysium Gate. Siya ang anak ni Daryl, isip ng mga ito. Nagawa tayong pahirapan ni Daryl noon, kasama ang kanyang Elysium Gate sa karagatang sakop ng World Universe. Isip ng mga pirata. Dito na biglang pinaligiran ng lahat sina Ambrose at Ira na parabang humaharap sila sa mortal nilang kalaban. Agad na binunot ng mga ito ang kani-kanilang mga espada habang binabalot ng anghangin sa paligid ng malakas na aura ng pakikipaglaban. Habang napapaligiran ng lahat, naging kalmado si Ambrose habang binabantayan ang kapatid niyang si Ira. Sugatan ngayon si Hidden Dragon at nakarecover na rin ang aking internal energy matapos magpalakas nitong mga nakaraang araw. Kaya wala na akong dapat pang ipag-alala sa sandaling magsimula ang mga ito sa pakikipaglaban, isip ni Ambrose. Nagdikit ang mga kulay ni Hidden Dragon habang tumitingin sa paligid at galit na sumisigaw ng, "Ano ang ginagawa niyong lahat? Umatras na kayo!" Kumalat ang kanyang boses sa loob ng 1,000 feet na area mula sa kanya. Nagtunong determinado na parabang hindi makukwestiyon ng kahit na sino ang kanyang boses. Kahit na itinago ni na Ambrose at ng kapatid nitong si Ira ang kanilang mga tunay na pagkakakilanlan, masusugatan pa rin siya ng husto ng gamit na Eskewa breaking axe ni Donoghu kung hindi lang siya nagawang tulungan ni Ambrose kanina. At higit sa lahat, nirerespeto talaga ni Hidden Dragon si Daryl sa kanyang sarili. Kaya paano niya magagawang saktan ang mga ito? Agad na nagtaka ang mga pirata, at ang Blood Sherlock 4 Sisters noong ma-realize nilang galit si Hidden Dragon. Pero hindi pa rin nagdalawang isip ang mga ito na umatras noong marinig nila ang utos nitong umatras. Tumawa si Hidden Dragon at tumingin kay Ambrose, "Kapatid. Masyado lang talagang wild ang mga kasama ko. Pagpasensyahan mo na sila kung hindi naging maganda ang trato nila sa iyo noon. Oo nga pala, maraming salamat sa pagtulong mo sa akin kanina." "Haha! Wala lang iyon." Tumatawang sagot ni Ambrose. Kasabay nito ang pagbabago ng kaunti sa naging impresyon niya kay Hidden Dragon.
Isa palang gentleman ang namumuno sa mga piratang ito. Hindi man lang siya nagalit noong magsinungaling ako sa kanya, isip ni Ambrose. Isa kang batang mandirigma. Ano na ang mga plano mo ngayon? Namamanghang tango ni Hidden Dragon bago siya tumingin kay Ambrose. Dito na sumagot ang kaninang tahimik na si Era. Gusto na po naming bumalik sa kontinente sa lalong madaling panahon. Mr. Hidden Dragon, maaari mo po ba kaming bigyan ng isang barko? Nagmukhang kalmado habang nagsasalita si Era, pero sa totoo lang ay nababagabag na talaga ito sa kanyang sarili. 2 araw na lang ang natitira sa kanila ng kanyang kuya. Masyado nang marami ang mga nangyayari sa siyam na mga kontinente. Nagawa ring magpanggap na monghe ng Temple of Enchanted Retreat si Donoghu, kaya nagalala si Era na baka hindi pa rin ito alam ng lahat. Kaya kinakailangan na nilang bumalik para sabihin sa kanilang ama ang mga nangyari. Pero agad na tumutol si Ambrose nang matapos sa pagsasalita si Era. Hindi. Wala nang magagawa ang pagbalik natin ngayon. Natigilan si Era habang naku-curious na tinitingnan si Ambrose. Bakit wala na tayong magagawa sa sandaling bumalik tayo ngayon, kuya? Hi! Huminga ng malalim si Ambrose bago tumingin kay Era. Nagmukha itong seryoso at puno ng pagmamahal. Pag-isipan mo ito ng maigi, Era. Bakit ba nagawang lokohin ni Donoghu ang lahat na umabot pa sa punto na kung saan ay hindi na rin siya nakilala ng ating ama? Dahil isa talaga itong tunay na disipulo ni Rama. Nakatulong ito sa kanya para itago ng tuluyan ang kanyang pagkakatao. At ngayong nakatakas na si Donoghu sa karagatan, sino ba sa kanila ang maniniwala sa atin sa sandaling bumalik tayo roon para sabihin ang totoo sa lahat? Itinalikod ni Ambrose ang kanyang ulo at tumingin sa direksyon kung saan tumakas si Donoghu. Para naman sa kinakaharap nating problema sa well-deserted secret region, sigurado naman ako na nagsimula na si Ama sa paghahanda para sa mga ito. Wala na tayong maitutulong pa sa kanila sa sandaling bumalik tayo roon. Kaya napagdesisyonan ko nang manatili tayo rito para tulungan si Hidden Dragon na hulihin si Donoghu. Papaniwalaan lang tayo ng lahat sa sandaling mahuli natin ito. Umangat ang mga kilay ng nag-iisip na si Era nang marinig niya ito. At pagkatapos ng ilang segundo ay tumango na rin si Era habang sumasagot ng, sige, papakinggan kita, kuya. Babalik lang tayo ng World Universe sa sandaling mahuli natin si Donoghu. Masyadong matalino si Era, kaya agad niyang naintindihan ang pinaplano ni Ambrose. Tamanga ang naging analisis ni Ambrose. Siguradong walang kahit na sino ang maniniwala sa kanila sa sandaling bumalik sila ngayon para ipaliwanag ang mga nangyari sa kanilang ama. Kahit na ano ang mangyari, namatay at tuluyan ng kinain ng dagat ang mga mandirigmang ito, kaya hindi na ito mahahanap pa ng kahit na sino. At higit sa lahat, alam ng mga kontinente ang pagkatao ni Donoghu. Isa itong arogante at mapagmalaking tao kaya hinding-hindi ito tatahak sa landas ng Budismo kailanman. Kaya sa pamamagitan lang ng paghuli kay Donoghu, makukumbinsi ni Ambrose ang lahat na maniwala sa lahat ng nangyari. Natuwa ng husto si Ambrose nang makita niyang sumangayon si Era. Pagkatapos ay agad na tumingin si Ambrose kay Hidden Dragon. Mr. Hidden Dragon, napagdesisyonan po namin ng kapatid kong manatili sa Blood Shark Pirates para tulungan kang mahuli ang mongheng iyon. Huwag mo po sana kaming tanggihan. Tumawa si Hidden Dragon habang itinatango ang kanyang ulo at sinasabing, at paano naman kita magagawang tanggihan, kapatid? Nagawa mo akong tulungan kanina, kaya dapat lang na ituring ka namin bilang isang importanteng bisita. Nasabik ng husto sa mga sandaling ito si Hidden Dragon. Nagawa nitong makita ang tunay na lakas ni Ambrose kanina, kaya sa tulong nito ay siguradong mahuhuli na nila ang monghe, at makukuha na rin niya ang pagmamayari nitong Askaiwa Breaking Axe. Ang pananatili ni Ambrose sa kanilang grupo ang pinakamagandang balita na natanggap niya. Sa sobrang pagkasabik ay agad na ipinadala ni Hidden Dragon si Ambrose at Era sa kanilang cabin. Kasabay nito ang pag-uutos ni Hidden Dragon sa Blood Sherlock Four Sisters, at sa ibang mga pirata ng palawakin nyo pa ang areang hinahalughog nyo. Hanapin nyo ang hayop na mongheng iyon at bumalik dito sa sandaling magkaroon kayo ng kahit na anong balita tungkol sa kanya. Opo. Sagot ng Blood Sherlock Four Sister bago maghanda sa kanilang pag-alis. Samantala, sa Royal Palace ng North Moana, makikitang nakaupo si Yang Jian sa isang upuang may disenyong dragon, habang suot ang gold-yellow niyang robe na may disenyo ng dragon. Nagmukhang kalmado at mapayapa ang gwapo niyang mukha. At pagkatapos magpahinga ng 2 araw,
Nakarecover na rin ang katawan ni Yang Jian, pero hindi pa rin siya natuwa sa mga sandaling ito. Nabalot pa rin ng kadiliman ang bagsak nitong mood. Matapos niyang mabigo sa pagsakop NG World Universe na sinamahan pa ng panganib na paparating mula sa Chaotic Mountain Range, nakaramdam ng matinding frustration sa kanyang sarili, si Yang Jian. Para sa kanya, ang pagwasak sa ibang mga kontinente at ang pagpapalawak sa pananakop na kanyang ginagawa ang pinakaimportanteng bagay sa lahat. Pero mas importante pa rin ang kaligtasan ng Nine Mainlands sa mga sandaling ito. Dahil sa sandaling magtagumpay ang tribo ng raksasa sa pagtawid sa Chaotic Mountain Range, hindi niya na ma-imagine ang masamang mga bagay na idudulot ng mga ito sa kanila. Dito na rin siya mawawala ng kahit na anong pagkakataon na masakop ang ibang mga kontinente. At higit sa lahat, malaki ang naging reputasyon ni Daryl sa lahat ng mga kontinenteng iyon. Dahil kung hindi ay hindi siya magagawang suportahan ng napakaraming tao na nagmula sa iba't ibang kontinente noong huli silang maglaban sa Mid-City. Siguradong makikipagsanib puwersa si Daryl sa ibang mga konsyente sa sandaling umatake ang tribo ng raksasa sa kanila. Dito na mas tataas ang kanyang reputasyon at magiging bayani ng 9 continents. Mas magiging mahirap na para sa akin na sakupin ang ibang mga kontinente sa sandaling mangyari ang bagay na yon. Agad na sumakit ang ulo ni Yang Jian nang maisip niya ito. Maliban kay Yang Jian, tahimik na nakaupo sa isang tabi si Zhang Ju, habang magkadikit ang kanyang mga kilay habang nakatayo ng maayos sa magkabilang gilid ni Yang Jian ang kanyang mga ministro. Hindi mapakali ang mga ito habang nararamdaman ang frustration ni Yang Jian, kaya hindi nagawa ng mga itong huminga ng malakas. Kamahalan. Dito na naglakad ang isang payat na imahe papasok sa main hall. Nakasuot ito ng isang mahaba at kulay light blue na dress, habang ipinapakita ang mukha niya na parang isang diwata. Naglabas din ito ng isang napaka-eleganteng aura. Ang babaeng ito ay walang iba kundi si Gonggong. Nang makarating siya kay Yang Jian, buong galang nitong sinabi na, bumalik na po ang ating mga scout dala ang ilang mga balita. Nakakita po sila ng ilang mga kakaibang bagay sa Chaotic Mountain Range. Pero hindi naman po ito kasing seryoso ng sinabi ni Rama kanina. Dito na buong talinong nagsalita si Gonggong nang, nararamdaman ko na nag-over-exaggerate lang si Rama, kamahalan. Ilang libong taon na ring nakulong ang tribo ng raksasa sa secret region na yon, kaya hindi pa rin magagawang tumawid ng mga ito sa Chaotic Mountain Range kahit na lumakas pa ang mga ito. Tahimik namang tumango sa kanyang trono si Yang Jian. Pagkatapos makitang naiinis si Yang Jian, umisip si Gonggong ng isang bagay bago ipagpatuloy ang kanyang pagsasalita. Kamahalan, kinakailangan po ba talaga nating makipagsanib puwersa kay Daryl at sa ibang mga kontinente papunta sa Chaotic Mountain Range? Paano po kung wala po talagang kalaban doon sa susunod na 2 taon, kailangan pa rin po ba nating maghintay ng 2 taon para sa sinasabi nilang mga kalaban? Matigas ang ulo ni Gonggong. Malakas ang hukbo ng North Moana, pero nagawa pa rin silang talunin ng paulit-ulit ng World Universe. At higit sa lahat ay kinakailangan din nilang makipagsanib puwersa sa ibang mga kontinente nang dahil sa problemang namumuo sa Chaotic Mountain Range. Hindi na naitago pa ni Gonggong ang galit sa kanyang mukha noong maisip niya si Daryl. Confident na siya noon sa Mid-City na mananalo sila, kaya siya binigyan ng utos na kumbinsihin si Daryl na sumuko, pero sa huli, ay nagawa pa rin nito siyang linlangin. Isang aroganteng tao si Gonggong kaya hinding-hindi ito makakakain o makakatulog ng mahimbig kung hindi niya makukuha ang paghihiganti na kanyang nararamdaman. At higit sa lahat, nagiba na ang tingin sa kanya ni Yang Jian mula noong mabigo siyang kumbinsihin si Daryl na sumuko. Kaya walang tigil na naghanap ang puso ni Gonggong ng isang pagkakataon para makabawi sa kanyang mga nagawa. Iniisip ko pa rin ang bagay na yan, naiinis na sinagot ni Yang Jian, habang nagdidikit ang kanyang mga kilay. Nafu-frustrate din si Yang Jian nang dahil sa bagay na yon. Kaya ano ang dapat niyang isagot kay Gonggong? Dito na nagsalita ang kanina pang tahimik si Zhang Ju, sa totoo lang ay hindi na dapat natin alalahanin pa ang tungkol sa bagay na ito. Kinakailangan lang nating tapusin si Daryl para maresolba ang ating mga problema. At sa sandaling magawa natin ang bagay na yon, agad na masusolusyonan ng paisa-isa ang ating mga problema. At ngayong wala pang nangyayari sa Chaotic Mountain Range, gamitin na natin ang pagkakataong ito para tapusin si Daryl. At kapag nagtagumpay tayo rito, maaari mo nang mapamunuan ang 9 na mga kontinente sa sandaling umatake ang tribo ng raksasa.
At sa sandaling matalo natin ang mga yon, ikaw na ang ituturing ng Nine Mainlands bilang kanilang bayani. Hindi mo nakakailanganin pang magpadala ng hukbo para manakop sa mga sandaling yon, kusa ka nang kikilalanin ng 9 na mga kontinente bilang kanilang lider matapos kanilang maging bayani. Matalino talaga si Zhang Ju matapos maisip ang tungkol sa bagay na ito. Kaya alam nito kung ano talaga ang inaalala ni Yang Jian sa mga sandaling ito. Iyon, nagdalawang isip dito si Yang Jian, maganda ang naging suhestyon mo pero matagal nang kilala si Daryl sa 9 na mga kontinente. Masyado ring delikado ang sitwasyon ngayon sa Chaotic Mountain Range, kaya hindi ba tayo kamumuhian ng buong mundo sa sandaling patayin ko siya? Kahit na naging arogante si Yang Jian, nagawa pa rin itong magalala sa kanyang reputasyon. Kaya agad niyang naramdaman na hindi ito magandang ideya. Ngumiti ng isang sandali si Zhang Ju bago sabihing, simple lang, bakit hindi tayo mag-ingat sa sandaling gawin natin yon? Magiging okay lang lahat para sa atin sa sandaling ipakita natin sa buong mundo na namatay sa isang aksidente si Daryl. Hindi ito kasing dali ng direktang pagpatay sa kanya, dahil isipin ng lahat na tayo ang may kasalanan sa sandaling mamatay si Daryl. Pero iba na ang mga bagay na gayon. Dahil sa panganib na namumuo sa Chaotic Mountain Range, gumawa na ang 9 na mga kontinente ng isang alyansa. Kaya wala nang kahit na sino ang magsususpetsa sa iyo sa sandaling mamatay ng biglaan si Daryl. Magaling kung ganoon, tango ni Yang Jian, at pagkatapos itong seryosong pag-isipan ng ilang sandali. Tumatango nitong sinabi kay Zhang Ju na, ayon sa iyong pananaw bilang general ng ating hukbo, sino sa tingin mo ang nababagay na ipadala para sa misyong ito? Ngumiti ng isang sandali si Zhang Ju bago ito tumingin kay Gonggong, natural na si Gonggong ang pinakanababagay na tao sa misyong ito. Si Gonggong ang pinakapamilyar kay Daryl sa lahat kaya magiging madali lang para sa kanya ang misyong ito. Sa bagay, mayroon na rin naman akong plano. Pupunta si Gonggong kay Daryl para pag-usapan ang tungkol sa banta ng Raksasa tribe sa Chaotic Mountain Range. Agad nakikilo si Gonggong para tuparin ang kanyang misyon sa sandaling sila na lang ni Daryl ang magkasama. Tumango si Yang Jian at tumingin kay Gonggong. Sigurado ka ba sa sarili mong mapapatay mo si Daryl, Gonggong? Kasalukuyang nanginginig ang katawan ni Gonggong sa mga sandaling ito. Nasurpresa at natuwa siya sa kanyang narinig. Huwag po kayong magalala, kamahalan. Hindi ko po kayo bibiging lahat. Sagot ni Gonggong habang kumikislap ang panlalamig sa kanyang mga mata. Malapit na ang iyong katapusan, Daryl. Isip nito. Pagkatapos ng ilang minuto, agad na umalis si Gonggong sa Royal City ng North Moana para magpunta sa World Universe. Sa loob ng mansyong pagmamayari ng mga Carter sa Mid-City, kasalukuyang nakaupo si Daryl sa main hall habang nakakaramdam ng sama ng loob sa kanyang sarili. 2 araw na ang nakalilipas mula noong utusan ni Daryl ang Elysium Gate na humanap ng kahit na anong balita tungkol kina Debra, Ambrose at Ira sa lahat ng mga kontinente. Sa kasamaang palad ay nahiwalay ang magkapatid na si Ambrose at Ira noong makipaglaban sila sa Wick Valley pero hindi pa rin niya mahanap ang mga ito hanggang ngayon. 2 araw na ang nakalilipas pero wala pa rin siyang natatanggap na balita tungkol sa mga ito. Nag-alala si Daryl dahil wala na rin siyang kahit na anong balita tungkol sa mga disipulo ng Elysium Gate na ipinadala niya sa Chaotic Mountain Range. Hindi pa rin niya alam sa mga sandaling ito na niloko at pinatay ni Donoghu ang lahat ng mga disipulong ipinadala niya at ng iba pang mga kontinente sa Chaotic Mountain Range. Walang kahit na isa sa mga ito ang nakaligtas. Makikitang nag-aalala rin sa kanyang tabi sina Chester, Susan, Yvette, at ang iba pa nilang mga kasama. Dito na naglakad ng mabilis ang isang disipulo ng Elysium Gate para buong galang na sabihing, Sect Master, nakatanggap po kayo ng isang sulat mula sa Middle Terra. At mukhang nanggaling po ito kay Master Rama base sa paraan ng pagsusulat na ginamit dito. Agad na ibinigay ng disipulo ang sulat kay Daryl. Ang Middle Terra ay isang kontinenteng katulad ng Great East, pero kasalukuyan na itong dumadaan sa era ng technological advancement. Kaya ang karamihan ng mga information technology company ng World Universe ay agad na naglakbay papunta sa Middle Terra, pero hanggang ngayon ay dumdepende pa rin sila sa mga sulat. Isang sulat kamay na liham mula kay Master Rama. Bulong ni Daryl sa kanyang sarili bago buksan at basahin ang sulat. Hindi na niya alam kung matatawa ba siya o maiiyak sa kanyang nakita. Mukhang nafu-frustrate si Master Rama sa sulat na ito. Ang pamilya Doko ang pinakamalaks na pamilya sa buong Middle Terra.
Kaya ang pamilyang ito na ang kinilala ng ibang mga kontinente bilang leader ng Middle Terra. Kaya agad na nagpunta si Master Rama sa pamilya Doko noong makarating ito si Middle Terra para hikayatin ang mga itong magpadala ng mga tauhan sa Chaotic Mountain Range. Pero naramdaman ng pamilya Doko ng Middle Terra na peke ang mga usap-usapan tungkol sa tribo ng raksasa na nagmula sa Wild Deserted Secret Region. Kaya natural lang natanggihan ng mga ito ang request ni Rama. Sa totoo lang, ang Temple of Enchanted Retreat ay higit 1,000 taon nang nakatago sa Chaotic Mountain Range. Kaya maraming tao ang hindi nakakakilala sa mga ito. Isa na ang pamilya Doko sa mga pamilyang hindi nakakakilala sa mga ito, kaya natural lang na hindi nila makilala si Rama. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi nila ito pinaniwalaan. Kaya wala nang nagawa si Rama kundi humingi ng tulong ni Daryl habang umaasa na magpupunta ito sa Middle Terra para tulungan siyang hikayatin ang pamilya Doko. Kahit na anong mangyari, kilala na ang reputasyon ni Daryl sa siyam na mga kontinente. Kaya maaari siyang paniwalaan ng mga Doko sa sandaling siya na mismo ang magsabi tungkol sa bagay na ito. Agad na pumaligid sina Yvette, Dax at ang iba pa nilang mga kasama sa tabi ni Daryl matapos makita ang mapait nitong ngiti. Dito na biglang nakaramdam ng galit ang lahat. Bang! Hinampas ni Dax ang lamesa habang sumisigaw ng buwisit, masyadong makasarili ang pamilya Doko na ito. Malapit nang dumating ang panganib sa siyam na mga kontinente pero nagawa pa rin nilang sabihin na peke lang ito. Sa tingin ba nila ay titigil ang North Moana na makipagdigmaan sa atin kung alam lang ng mga ito na peke ang bantang paparating sa Nin Mainlands? Sumasangayon namang tumango ang maraming tao habang nagsasalita si Dax. Dito na mapait nang umiti si Daryl habang tumatayo para tingnan ang kanyang paligid. Sige. Mukhang kinakailangan ko talagang maglakbay papunta Middle Terra. Wala sa mood si Daryl na bumiyahe papunta Middle Terra dahil hindi pa nila nahahanap si Debra, Ambrose at Era. Pero mukhang wala na siyang choice, kinakailangang maging responsible ng lahat sa kaligtasan ng siyam na mga kontinente. Sa bagay, ang budistang monghe ng si Rama ang nagbigay sa kanya ng imbitasyon, kaya hindi magiging maganda para sa kanya ang pagtanggi rito. Sasama ako sa iyo, Daryl. Agad na sigaw ni Dax. Habang nagsasalita, nagsabi na rin sina Chester, Yvette, at iba pa ng intensyon nilang sumama kay Daryl. Sasama rin ako sa iyo. Gusto ko ring sumama sa iyo. Nakaramdam ng init sa kanyang puso si Daryl nang maramdaman niya ito. Pero agad niyang iniling ang kanyang ulo habang sinasabi na, pero mag-isa lang akong aalis. Maghanda na kayong lahat para magpunta sa Chaotic Mountain Range. Nararamdaman ko na may mali nang nangyari sa ating mga plano. Seryosong sinabi ni Daryl na, ang sitwasyon pa rin sa Chaotic Mountain Range ang pinakaimportante sa lahat. Hindi na nagpumilit pang sumama kay Daryl ang lahat nang marinig nila ang Jimmy sinabi nito. Nakarating na sa labas ng Mid-City si Daryl nang biglang mapakunot ang kanyang noo. Naramdaman niya ang isang aura na dumarating mula sa isang hindi kalayuang bahagi ng kalangitan. Napatingin siya rito at nakita ang isang kaakita-akit na imaheng lumilipad ng mabilis sa kalangitan. Isang mahaba at kulay light blue na dress ang tinatangay ng hangin sa malayo habang ipinapakita ang magandang katawan ng isang babae. Nagpakita rin ang mukha nito ng isang eleganteng aura. Ito ay walang iba kundi si Gonggong. Agad na naalerto si Daryl nang makita niya si Gonggong. Hindi niya naiwasang mapabuntong hininga na lang sa kanyang sarili. Buwisit, bakit biglang nagpunta rito ang babaeng yan? Pinaplano na naman ba niyang Jian na baliin ang kanyang pangako? Nagdesisyon na kaya itong ipagpatuloy ang digmaan? Habang nag-iisip si Daryl, dahan-dahang lumapag si Gonggong at naglakad palapit sa kanya. Daryl, hindi ko inaasahang makikita kita rito. Papunta sana ako sa mansyon ng mga Carter para hanapin ka, pero hindi ko inakalang makikita kita habang papunta ako rito, mahinhin nitong sinabi. Naging kalmado at mapayapa ang tono sa pananalita ni Gonggong noong sabihin niya iyon, habang hindi nagpapakita ng kahit na anong uri ng hinanakit ang maganda niyang mukha. Napakunot na lang ang noo ni Daryl sa kanyang sarili nang maramdaman niya ang kakaibang pakikitungo ni Gonggong sa kanya. Agad siyang nagsuspetsa ng husto rito. Hindi ba't gusto na niya akong mamatay noon? Kaya bakit ito biglang naging mabait sa akin? Isip ni Daryl. Nagugulat pa rin si Daryl habang nakangiting sinasabi na, hinahanap mo ako.
Hindi ko alam kung anong mga utos ang ibibigay mo sa akin, Gonggong. Kasalukuyang nasa bingit ng panganib ang Chaotic Mountain Range, kaya mayroon tayong responsibilidad na panatilihing ligtas ang lugar na iyon. Mismong ang kamahalan na ang nagutos sa akin na kausapin ka tungkol sa magiging plano ng pinagsanib puwersa nating mga hukbo para labanan ang tribo ng raksasa kasama ka, nakangiting sinabi ni Gonggong. Malinaw na makikita ang ngiti sa mukha ni Gonggong pero sa totoo lang ay nanlalamig na ng husto ang kanyang puso. Inutusan siya ni Yang Jian na patayin si Daryl kaya dapat lang na magmukha siyang seryoso para hindi magsuspetsa sa kanya si Daryl. Gusto niyang makipag-usap sa akin. Isip ng natitigilang si Daryl. Inakala niyang mali ang kanyang narinig. Tiningnan niya mula ulo hanggang paa si Gonggong para tuksuhin ito. Hindi ko inakala na darating ang araw na magkakar si Yang Jian sa kaligtasan ng lahat para ipadala ang hindi mapapantayang water god na si Gonggong para sa akin. TSK. Noong una ay walang tigil na hinabol ni Gonggong si Daryl para patayin, kaya hindi na nagkaroon ng magandang impresyon sa kanya si Daryl. At noong makita nito na mismong si Gonggong na ang nagtake ng initiative na makipag-cooperate sa kanya ng mapayapa, agad na kinuha ni Daryl ang pagkakataong ito para lokohin si Gonggong. Agad na nagalit si Gonggong nang lokohin siya ni Daryl. Namula ang mukha nito habang sumisigaw ng, "Huwag mo nga akong pinagloloko, Daryl. Seryoso ako sa mga sinasabi ko." Mukhang nag-aalala si Gonggong habang nagpapatuloy sa kanyang pagsasalita. Nagawa ng imbestigahan ng mga taong ipinadala namin ang sitwasyon sa well-deserted secret region sa kabilang dako ng Chaotic Mountain Range. Mayroon ngang kakaibang mga pagkilos doon kaya dapat na tayong magmadali. Buwisit. Mayroon nga talagang hindi magandang nangyayari roon. Isip ng nakangiting si Daryl, agad na nawala ang kanyang ngiti habang unti-unting nagpapakita ang masama niyang itsura. At pagkatapos ay agad siyang tumingin kay Gonggong para magtanong, "Ngayong gustong-gusto mo akong hanapin, ano ang plano mo? Paano ako magkakaplano ngayon? Hinanap kita para magpunta sa Chaotic Mountain Range nang magkasama at tingnan ang sitwasyon doon ng personal. Sa pamamagitan nito ay magagawa na nating magkaroon ng isang plano," sagot ng nagfo-frustrate na si Gonggong. Nagmukhang seryoso si Gonggong habang nakakaramdam ng pagkasabik sa kanyang puso. Nakagawa na siya ng plano habang papunta rito. Dahil kinakailangan niyang patayin si Daryl, kailangan ni Gonggong na gumawa ng isang plano para magmukha itong aksidente sa mata ng lahat. Para gawin ito ay kinakailangan niyang dalhin si Daryl sa isang lugar ng mag-isa. Mas maganda kung walang kahit na sino ang makakaalam nito. Kaya sinuwerte siya noong makasalubong niya ito sa daanan. Pero mayroon pa ring tsansa na may makapansin sa kanyang gagawin matapos nilang mag-usap sa mabahay na bahagi sa labas ng Mid-City. Dito na nakaisip ng dahilan si Gonggong na imbitahan si Daryl sa Chaotic Mountain Range para magkasamang tingnan ang sitwasyon doon. Masyadong delikado ang paglalakbay papunta sa Chaotic Mountain Range, kaya magkakaroon siya ng napakaraming oportunidad na patayin si Daryl sa gitna ng kanilang paglalakbay. Pumunta sa Chaotic Mountain Range nang magkasama. Kamot ni Daryl sa kanyang ulo. Nakangit niyang tiningnan si Gonggong bago sumagot ng, "Naiintindihan ko, pero nagpadala na ako ng mga tao sa Chaotic Mountain Range. Sa bagay, mayroon rin akong mga bagay na dapat pang asikasuhin. Kaya bakit hindi ka mauna roon, magkita na lang tayo sa Chaotic Mountain Range, sa sandaling matapos ako sa aking mga gagawin. Ano sa tingin mo?" Nakatanggap ako ng imbitasyon na tumulong kay Rama na kumbinsihin ang pamilya Doko na tumulong sa siyam na mga kontinente. Kaya paano ko magagawang pumunta sa Chaotic Mountain Range, kasama ni Gonggong? Isip ni Daryl. Agad na nagsimulang mag-alala si Gonggong habang nagtatanong ng, ano pa ba ang mas importante kaysa sa pag-iimbestiga ng sitwasyon sa Chaotic Mountain Range? Ngumiti si Daryl habang ipinapaliwanag ang paghingi ng tulong sa kanya ni Rama. Nang marinig niya iyon, agad na napairap si Gonggong habang sinasabi na, kung ganoon ay sasama na lang ako sayo. Masyado ring delikado ang daan papunta sa Middle Terra, kaya makakakuha pa rin ako ng oportunidad para patayin si Daryl habang papunta roon. Isip ni Gonggong. Natigilan si Daryl nang makita niya kung gaano kasabik si Gonggong na sumama sa kanya. Dito na siya nakaramdam ng frustration sa kanyang puso. Kakaiba ang bagay na ito. Itinuturing ni Gonggong ang kanyang sarili bilang hindi mapapantayang Ice Mountain Goddess. Kahit na hindi na ito tungkol sa sitwasyon ng Chaotic Mountain Range,
hindi ba masyado na itong nagiging matulungin? Hindi ganito ang kanyang pagkatao. Pero hindi na nag-isip pa si Daryl. Ngumiti ito habang sinasabi na, sige, pero susundin mo ang bawat utos ko sa sandaling makarating tayo sa Middle Terra. Seryoso, nakilala ng lahat si Gonggong bilang diyosa ng tubig. Kaya siguradong magkakaroon si Daryl ng malaking problema sa sandaling mabastos, at maging arogante si Gonggong sa harap ng pamilya Doko na maaari ring magresulta sa isang away. Nag-isip muna ng isang sandali si Gonggong bago sumasangayong tumango kay Daryl. Sige. Magkakaroon siya ng pagkakataong patayin si Daryl hanggat papayag ito na sumama sa kanya. Hindi na importante ang tungkol sa ibang bagay, isip ni Gonggong. Naging ganito na siya kamasunurin. Isip ni Daryl nang makita niya itong sumangayon. Ngumiti ito habang sinasabi na, magaling. Para masiguro ko natutuparin mo ang mga pangako mo, at para makita kong makikinig ka sa aking mga sasabihin, tingnan nga natin. Tawagin mo akong asawa mo ngayon. Malademonyong ngumiti si Daryl nang sabihin niya iyon. Palaging nagkakaroon si Gonggong ng tinitingalang posisyon, kaya bihirang magkaroon si Daryl ng pagkakataon na makipagbiruan dito. Namula ng husto ang mukha ni Gonggong sa mga sandaling ito. Nanginig sa galit ang buo niyang katawan habang naninermon kay Daryl na, nakikipaglokohan ka ba sa akin, Daryl? Papatayin kita sa sandaling ipagpatuloy mo pa ang ginagawa mong ito. Wala talagang intensyon na umatake si Gonggong kahit na sinabi niya ang mga bagay na yon. Gustong-gusto na niyang patayin si Daryl noong mga sandaling iyo. Pero agad niyang naalala ang utos ni Yang Jian na pagmukhain itong isang aksidente, hindi na niya nakontrol pa ang kanyang sarili. Agad na ikinaway ni Daryl ang kanyang kamay nang makita nitong nagagalit si Gonggong. Ngumiti si Daryl at sinabing, sige. Huwag mo itong seryosohin, nagbibiro lang naman ako. Sige, tara na. Ngumiti si Daryl at tumingin kay Gonggong habang nakakaramdam ng matinding tuwa. Dito na nagpunta ang dalawa sa Middle Terra. Tumitig si Gonggong kay Daryl habang sumusunod sa likuran. Hi! Hindi maiwasang mapahinga ng malalim ang nagrereklamo sa kanyang sarili na si Daryl noong makita niya ang pagsunod sa kanya ni Gonggong. Gusto talaga akong samahan ni Gonggong papuntang Middle Terra. Dito na biglang narinig ni Daryl ang boses ni Pangtong mula sa Exquisite Pagoda. Naging mapagsuspetsa at concerned ang tono ng boses nito. Kilala bilang isang aroganteng tao si Gonggong. Noong una ay nagawa mo siyang lokohin noong kumbinsihin kanyang isuko ang Mid-City. At ayon sa kanyang pagkatao, siguradong hinding-hindi niya ito palalampasin. Pero ngayong bigla siyang nakikinig sa kanyang mga utos, siguradong may mali akong nararamdaman dito. Habang nagsasalita, biglang pumasok ang isang bagay sa isip ni Pangtong bago magpatuloy sa pagsasalita, siguradong may ibang pinaplano ang Gonggong na ito. Mag-ingat ka po ng husto sa kanya, Master. Bilang isang kilalang counselor noong Three Kingdom era, isang maingat na tao si Pangtong. Kahit na hindi nito nagawang mahulaan kung ano ang binabalak ni Gonggong, sigurado pa rin siya sa kanyang sarili na hindi ito maganda, kaya hindi na niya napigilan ang kanyang sarili na paalalahanan si Daryl. Tumatango namang sumangayon si Daryl sa kanyang sarili noong marinig niya ito. Tama nga si Pangtong, masyado nang kahinahinala si Gonggong. Kaya kinakailangan ko ng maingat ng husto sa kanya. Samantala, sa well-deserted secret region, gumawa ang tribo ng raksasa ng isang malaking base camp sa isang bakanteng lupa malapit sa Chaotic Mountain Range. Naging simple lang itinayo nilang base camp na gawa sa kahoy at balat ng hayop. Isa itong simple at magaspang na kampong binabalot ng hindi makontrol na aura. Ilang libong taon nang nanatili sa well-deserted secret region ang tribo ng raksasa. Kaya kahit na lumakas ang mga ito, hindi pa rin sila nagkaroon ng malalaking mga improvement sa kanilang sibilisasyon dahil sa saklap ng kanilang pamumuhay sa lugar na ito. Nasa sinaunang level pa rin ang mga pananamit, pagkain, bahay at paraan ng transportasyon sa tribong ito. Stomp! 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 Makikita ang 1-0 mga gigantic monster sa isang bangin hindi kalayuan mula sa base camp. Sa tulong ng raksasa ay nagawa ng mga itong umabsorb ng enerhiya mula sa langit at lupa. Ang well-deserted secret region ay isang piraso ng lupang puno ng kasamaan na nabuo pagkatapos paghiwalayin ni Pangu ang langit at lupa. Hindi kailanman tinamaan ng araw ang lugar na itong nababalot ng masamang aura,
kaya natural lang na makasurvive sa ganitong klase ng lugar ang mga ligaw na halimaw na hindi maikukumpara sa anumang mahiwagang halimaw na matatagpuan sa labas ng Secret Region. Matagal na silang nasanay sa masamang kondisyon ng paligid ng lugar na ito. Ang gigantic monster ay isang uri ng ligaw na halimaw sa wild deserted Secret Region. Isa itong halimaw na may kakayahang humigop ng masamang aura mula sa langit at lupa na nakapapagpalakas sa kanilang mga sarili. Kaya pinaamo ng tumatayong hari ng Rasasa ang mga gigantic beast na kanilang makikita para matulungan ang mga sundalo na magipon ng masamang aura mula sa langita at lupa nang walang tigil. At sa sandaling maging sapat ang enerhiyang maabsorb ng isa-0 nilang mga gigantic monster ay magagawa na ng mga itong matulungan nagtribo ng raksasa na magtayo ng isang daanan papunta sa Chaotic Mountain Range. Kasalukuyang nakatayo sa tabi ng isang bonfire sa isang sulok ng base camp si Debra habang tinitingnan ang isa-0 mga gigantic monster, hindi kalayuan sa kanya. Napuno ng matinding kalungkutan ang kanyang mukha. 2 araw na ang nakalipas mula noong mahuli sila ng raksasa, kaya nagsisimula ng masanay ni Debra sa kapaligiran ng lugar na ito, pero walang tigil pa rin itong nakaramdam ng nerbiyos sa kanyang dibdib. 2 araw na ang nakalilipas mula noong hilingin ng mismong hari ng raksasa ang pagkamatay ni Debra at Shentel, pero agad itong pinigilan ng kanyang kagalang-galang na anak na si Alaric Celtic. Dito na nagbago ang isip ng hari na nagutos sa kanyang anak na ikulong sina Debra at Shentel. At noong mga sumunod na araw ay walang tigil silang pinuntahan ni Alaric para tanungin tungkol sa siyam na mga kontinente. Kahit na nagmula si Alaric sa tribo ng raksasa, maiba pa rin ito sa ibang mga miyembro ng tribo. Isa itong maalaga, matalino at gentleman na lalaki. Kaya naging kabaliktad ito ng mga pangkaraniwang miyembro ng raksasa na walang kontrol sa kanilang mga sarili. Naging mahirap para kay Debra at Shentel na magkaroon ng masamang impresyon sa ganitong klase ng mga lalaki. Natuwa ito nang makita niyang nakikipag-cooperate ang dalawa sa kanya. Kaya tinanggal na nito ang tali ng dalawa bago sabihin na magiging okay lang ang lahat hanggat ililimit ng dalawa ng kanilang mga paggalaw sa kampo. Kaya parehong naging ligtas pansamantala sina Debra at Shentel sa mga kamay ni tribo. Matapos mamuhay sa ganito kasamang kapaligiran, naramdaman ng dalawang mga babae na magiging mahirap para sa kanila ang pagkalma. Kaya naging bihira na lang din ang pagkain o pagtulog ng mahimbing ng mga ito. Hay! Nanginig ng kaunti ang kanyang puso habang tinitingnan ni Debra ang gigantic monster na hindi kalayuan sa kanya. Ang lalaki ng mahihiwagang halimaw na ito. Hindi mo magagawang makakita ng ganito sa buong buhay mo kung hindi ka magpupunta sa wild deserted Secret Region. Kaya ba talaga ng mga itong bumuo ng daanan papunta sa Chaotic Mountain Range? Masyadong malakas at nakakatakot ang hukbo ng raksasa. Kaya siguradong walang kahit na sino ang magagawang tumapat sa kanila sa sandaling makatawid ang mga ito sa Chaotic Mountain Range. Isip ni Debra. Kasalukuyan namang nakahiga sa isang balat ng hayop na nasa likuran ni Debra si ang nakapikit na nagpapahingang si Shentel. Makikitang nanginginig ang mga pilik mata sa kaawa-awa nitong mukha. Gaya ni Debra, namuhay din sa takot si Shentel mula noong dukutin sila 2 araw na ang nakalilipas. Stomp! 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 Dito na nila narinig ang tunog ng mga yapak papalapit sa kanila. Sinundan ito ng pagpapakita ng 100 mga sundalo ng raksasa na naglalakad palapit sa dalawa. Nakasuot ang leader ng mga ito ng damit na gawa sa kulay puting balat ng hayop na sinamahan ng leather na armor, habang hawak-hawak ang isang mahabang blade sa kanyang kamay, malinaw ring makikita ang bagsik sa kanyang mukha. Nasa kanyang 20s na ang lalaking ito, isa itong matangkad at guwapong lalaki. Nagmukha itong batang Alaric pero naging iba ang pagkamabait nito kung ikukumpara kay Alaric. Kuminang sa sobrang bagsik ang kanyang mga mata habang nababalot ng kawalan sa sarili at kawalan ng awa ang kanyang mga buto. Ito ang kapatid ni Alaric na si Amastan Celtic. Hindi na napigilan ng namamanghang si Amstan ang kanyang sarili na tingnan si Debra mula ulo hanggang paa mata habang naglalakad palapit dito. TSK, naririnig ko mula noong bata pa lang ako sa mga matatanda naming miyembro na magaganda raw ang mga babae sa siyam na mga kontinente. Hindi pa rin ako syempre naniwala sa mga yon hanggang sa nakita na kita. Alam ko na ngayon sa aking sarili na tama nga ang mga ito. Hindi naging komportable sa ginagawang pagtingin ni Amastan si Debra.
Agad na namula at nagalit si Debra rito, pero hindi pa rin siya makapagsalita ng kahit na ano matapos niyang maramdaman ang lakas ni Amastan. Malinaw na naramdaman ni Debra ang matinding lakas ni Amastan sa bata nitong edad. Kasalukuyan na itong nasa Heaven Ascension level. Masyado nga talagang nakakatakot ang isang 20-year-old na lalaking nasa Heaven Ascension level. Bilang anak ng tumatayong hari ng raksasa, naging talentado at malakas si Amastan. Naging talentado rin ito pagdating sa pagkukultivate. Sa edad nitong 6 ay nagawa na nitong makipaglaban sa isang blood wolf nang gamit ang kanyang mga kamay. Sa edad na 13 naman ay mag-isa nitong tinalo ang isang gigantic monster. Sa edad na 18 ay nakilala siya bilang isang hindi mapapantayang warlord sa tribo ng raksasa. Matapang at mahilig sa pakikipaglaban si Amastan, gaya ng kanyang kuya na si Alaric. Mahal na mahal din siya ng ama nilang hari. Lumaki ito ng may korona sa kanyang ulo, kaya naging masyadong wild ang kanyang pagkatao matapos makuha ang lahat ng kanyang gusto. Mabilis itong nagpunta rito noong marinig niya ang pagligtas ng kanyang kapatid sa 2 nagagandahang mga babae mula sa 9 na kontinente mula sa parusang kamatayan na ipinataw ng kanilang ama. Hay! Kasalukuyan nang hindi maalis si Amastan ang kanyang mga mata sa nagpapahingang sina Debra at Shentel. Sa totoo lang ay kilala bilang mga diyosa ng 9 na kontinente sina Debra at Shentel. Kaya natural lang na parang maging mga diyosa na nagmula sa langit ang dalawa noong dalhin ang mga ito sa malaimyernong lugar ng well-deserted secret region. Hindi na iwasang mamangha ni Amastan noong makita niya ang nagagandahang mga babaeng nagmula sa 9 na mga kontinente. Parang mga diyosang mula sa langit ang 2 mga babae. Masyado ring perpekto ang kanilang mga mukha at katawan. Isip ni Amastan. Pagkatapos ng ilang segundo, bumalik na sa realidad ang isipan ni Amastan at tumayo sa harapan ni Debra. Habang tinitingnan ng malapitan, walang tigil na itinango ni Amastan ang kanyang ulo. Hindi niya naiwasang iunat ang kanyang mga daliri para hawakan ang baba ni Debra. Ditoan siya ngumit habang sinasabi na, "Ganda, narinig kong hindi lang magaganda ang mga babae sa 9 na mga kontinente, dahil magaling din daw ang mga ito sa pagkanta at pagsayaw. Kaya sige na, sumayaw ka para sa akin." Naging mahinhin at mapagmatigas ang tono ng kanyang boses. Matapos ma-attract sa ganda ni Debra, gustong-gusto na itong kunin ni Amastan bilang kanyang pagmamayari. Pero ilang libong taon nang itinatakwil ang ng 9 mainlands ang kanilang tribo, kaya kaaway ang naging tingin ng mga ito sa sinumang taga 9 na kontinente saan mang henerasyon ito mapabilang. Sa bagay, binalaan na rin sila ng mga ninuno ng raksasa na kinakailangan nilang patayin ang lahat ng mga taga 9 mainlands sa sandaling makatawid sila sa Chaotic Mountain Range. Kaya hindi nila ito pwedeng maging mga kaibigan o asawa. Kahit na naging wild si Amastan, nirerespeto pa rin ito ang mga utos ng kanilang mga ninuno. Kaya sinubukan niya ang lahat ng kanyang makakaya para alisin ang kanyang nararamdaman kay Debra. "Hindi ako marunong sumayaw." Nanlalamig na sinabi ng walang pag-aalinlangang si Debra. Agad na tumahimik ang paligid habang nakatingin ang mga sundalo ng raksasa kay Debra. Sinabi niya pong hindi siya marunong. Mukhang ayaw niya lang po itong ipakita sa ikalawang kagalang-galang na anak. Isip ng mga ito. Sa well-deserted secret region, si Amastan ang kinikilalang ikalawang kagalang-galang na anak ng hari at kilala rin bilang warlord ng raksasa. Walang sino man ang magagawang tumanggi sa kanya. Agad na nagbago rito ang mukha ni Amastan. Napahiya siya noong ipahiya siya ni Debra sa harap ng kanyang mga sundalo. Agad na napuno ng galit ang kanyang tingin habang tumitindi ang tensyon sa paligid. Hindi na nagawa pang huminga ng malalim ng kahit na sinong sundalo ng raksasa sa mga sandaling ito. Nanlalamig na tumawa si Amastan habang sinasabi na, "Masyado kang sweet at mahina, pero matigas pa rin talaga ang ulo mo." Hahawakan na sana ng nagsasalitang si Amastan ang wrist ni Debra. Agad naman siyang inilagan ng nagugulat at nagagalit na si Debra, "Pwede bang igalang mo ako ng kahit na kaunti?" Ninerbiyos ng husto si Debra nang sabihin niya iyon. Hindi pa siya nalalagay sa ganitong sitwasyon kailanman. Isang kilalang tao sa tribo ng raksasa si Amastan, pero nagkaroon pa rin ito ng maruming isipan, maging sa harapan ng kanyang mga tagasunod. Nang makita ni Amastan ang pagilag ni Debra, agad na hindi natuwa ang kanyang mukha, dito na niya sinubukan hawakan ulit ang wrist ni Debra.
Ginamit na ni Amastan ang kanyang internal energy sa mga sandaling ito kaya hindi na siya nailagan pa ni Debra. Agad niyang hinawakan ng mahigpit ang wrist ni Debra. At pagkatapos, isang malademonyong kindat ang nagpakita sa mukha ni Amastan. Lumapit ito para lang hapin ang katawan ni Debra bago nanlalamig na tumawa habang siya nasabi na, TSK, TSK. Mabango rin pala ang mga babaeng nagmula sa siyam na mga kontinente. Pero hindi ako sigurado kung kasing ganda ba ng mga katawan ng kababaihan sa tribo ng raksasa ang katawan ng mga babae sa Nain Mainlands. Dito na siya tumingin sa kanyang paligid at sumigaw ng, gusto niyo bang lahat na makita ang katawan ng babaeng ito? Hindi magagawang pansamantalaga ni Amastan si Debra nang dahil sa utos ng kanilang mga ninuno. Pero agad siyang nagalit noong makita niya ang pagtanggi nito sa kanya. Kaya gusto niyang ipahiya si Debra sa harap ng lahat. Dito na nagkaroon ng plano si Amastan. Agad niyang papatayin si Debra sa sandaling mapahiya na niya ito sa harap ng lahat. Agad na isinigaw ng mga sundalo ng raksasa ang kanilang pagsangayon. Kasabay nito ang malademonyo nilang pagtawa habang tinitingnan si Debra. Gusto kong makita. Haha! Kasalukuyang nanginginig sa takot ang katawan ni Debra. Nasinabayan pa ng galit at pagkagulat sa kanyang dibdib. Mas pipiliin ko pang mamatay kaysa ipakita sa buong tribo ng raksasa ang aking katawan, isip nito. Gustong magpumiglas ni Debra sa sobrang kahihiyan at galit na kanyang nararamdaman. Pero naselyuhan na ni Amastan ang kanyang acupoint sa mga sandaling ito. Nasa Heaven Ascension na ang level ng lakas nito, kaya hinding-hindi na niya mapapakawalan pa ang kanyang sarili. Alisin mo ang marurumi mong mga kamay sa akin. Sigaw ng isang boses mula sa kanilang likuran. Agad na napatalikod ang lahat hanggang sa makita nila ang gising ng si Shentel. Kasalukuyan nitong tinititigan sa sobrang galit at pagkagulat si Amastan. Kasalukuyan na ring nanginginig ang buo nitong katawan. Kahihimbing lang sa pagtulog ni Shentel nang bigla siyang magising sa biglaang pagpapakita ni Amastan. At agad niyang nakita ang mahigpit na pagkakahawak ni Amastan kay Debra noong imulat niya ang kanyang mga mata at malapit na nitong ipahiya si Debra sa harapan ng lahat. Kahit sandali lang nagkasama ang dalawa, marami nang pinagdaanan sina Shentel at Debra nang magkasama nitong mga nakaraang araw. Naging magkaibigan ang dalawa at kinilala ang isa't bilang kinakapatid. Kaya natural lang na hindi mapigilan ni Shentel ang kanyang sarili noong makita niya ang gagawing pamamahiya ni Amastan kay Debra. Ninerbyos din si Shentel nang makita niya si Amastan. Pero nagkaroon pa rin ito ng malakas na pagkatao kaya mas pipiliin na lang nitong mamatay kaysa mapahiya ang kanyang kinakapatid. Napakunot ang noo ni Amastan nang titigan nito si Shentel. Patayin niyo muna siya bago ipakain sa mga gigantic monster, na nalamig nitong sinabi. Parang hindi na naging makatao ang tunog ng pagsasalita nito, tindi ng kawalan niya ng awa. Nagalit ng husto si Amastan noong mga sandaling iyon. Ang lakas ng loob ng babaeng ito na sabihing madumi ang aking mga kamay. Paano ko mapapanatili ang aking reputasyon kung hindi ko siya papatayin? Mabilis na naglakad ang ilang mga sundalo ng raksasa sa paligid ni Shentel. Hindi nanginig ang katawan ni Debra nang makita niya ito. Hindi nito naiwasang mapasigaw sa sobrang pagkagulat habang tumutulo ang kanyang mga luha. At pagkatapos ay nagmakaawa na si Debra kay Amastan, nagmamakaawa ako sa iyo, huwag mo siyang patayin. Gusto mo akong makitang sumayaw, hindi ba? Sasayaw na ako. Isang mabait na tao si Debra, at kapatid na rin ang naging turing niya kay Shentel. Kaya agad niyang inalis ang kanyang dignidad noong makita niya ang nalalapit na pagkamatay ni Shentel nang dahil sa kanya. Nanalamig namang tumawa si Amastan habang aroganteng sinasabi na, hindi na ako interesado sa pagsayaw mo. Gusto ko na lang mapanood ang pagkain ng gigantic monster sa katawan ng kaibigan mo. Haha! Tumingin si Amastan sa kalangitan at tumawa ng malakas. Nagmukha itong wala sa sarili habang ipinapakita ang pagka-wild at kawalan ng awa sa tribo ng raksasa. Namutla ng husto ang mukha ni Debra nang marinig niya iyon. Natigilan siya habang hindi makapaniwala sa kanyang kinatatayuan. At noong malaman niya na wala na siyang tsansa pang mabuhay, hindi na nagpumiglas pa si Shentel. Ipinikit na lang niya ang kanyang mga mata habang nadidismaya sa kanyang sarili. Napuno ng takot at pagkadismaya ang kanyang puso. Para sa babaeng kagaya ni Shentel, ang pagkain sa kanya ng isang gigantic monster ang pinaka-nakakatakot na pangyayari sa buong buhay niya.
Kasalukuyan nang namumula ang mga mata ni Debra habang tumutulo ang luha sa kanyang mukha. At noong dinadala na si Shantel para ipakain sa gigantic monster, biglang sumigaw ang isang tao. Tigil! Sinundan ito ng pagpapakitang ginawa ng isang imahe sa harapan ng lahat. Ito ay walang iba kundi ang kuya ni Amastan na si Alaric. Hindi na nasurpresa ang hindi komportable sa kanilang mga sarili na sina Debra at Shantel noong makita nila si Alaric. Samantala, tumingin sa kanyang paligid si Alaric habang galit na sinisigawan ang mga sundalo ng raksasa, hindi ba't sinabi kong hindi bawal pumasok ang kahit na sino sa lugar na ito? Sino ang nagsabi sa inyong pumasok kayo rito? Dito na niya itinuro si Shantel bago sumigaw ng, pakawalan mo na siya ngayon din. Natakot ng husto rito ang ilang mga sundalo ng raksasa. Pero walang kahit na sino ang huminga ng malalim habang mabilis na tinatanggal ng mga ito ang tali sa katawan ni Shantel. Na-frustrate at hindi na naiwasan pang sumigaw ni Amastan nang makita niya ito, pero kuya, nagmula sa siyam na mga kontinent ang mga babaeng ito at nagawa rin nila akong bastusin. Gusto ko silang patayin para ilabas ang aking galit. Kaya bakit mo siya pakakawalan? Huminga ng malalim si Alaric habang sumisigaw ng kalokohan. Mananatili lang dito ang mga babaeng iyan hanggat magagawa ko pa silang mapakinabangan. Hindi mo sila pwedeng patayin sa ngayon. Nagmukhang determinado si Alaric noong sabihin niya iyon, habang hindi nito maiwasang mapatingin kina Debra at Shantel. Isang edukado at matalinong tao si Alaric mula pagkabata, kaya naging interesado ito sa mga bagay na hindi niya alam. Mula pagkabata ay alam na niya ang tungkol sa mundong tinatawag na Nine Mainlands, kaya nakuha nito ng husto ang interes ni Alaric. Kahit na nagiwan ng maraming kasulatan ang mga ninuno ng raksasa, na nagdedetalye sa maraming bagay na tungkol sa siyam na mga kontinente, hindi pa rin ito naging sapat para masatisfy ang curiosity na nararamdaman ni Alaric. Kaya agad na pinigilan ni Alaric sa tamang oras ang napipintong pagbitay ng hari kina Debra at Shantel. Dahil sa matinding curiosity, at para maintindihan ng malaking hukbo ng raksasa ang sitwasyon sa siyam na mga kontinente, kinakailangan ni Alaric na mangalap ng iba pang impormasyon tungkol sa sitwasyon ng siyam na mga kontinente mula kina Debra at Shantel. Matapos marinig ang paliwanag ni Debra at Shantel noong nakalipas na 2 araw, agad na nakuha nag-atensyon ni Alaric ng naging development ng siyam na kontinente sa kanilang mga sibilisasyon, siyensya, at kapaligiran. Mas tumindi pa rito ang kagustuhan niyang matuto sa iba't ibang mga bagay dahil sa kakaunti niyang kaalaman sa siyam na mga kontinente. Kaya paano nito magagawang hayaan ang kanyang kapatid na patayin ang 2 mga babae na ito? Kapakipakinabang. Natigilan si Amastan nang marinig niya ang bagay na yon. Dito na naiinis na sinabi ni Amastan na, ano bang pakinabang ang makukuha mo sa 2 mga babae na ito? Dahil ba pareho itong kasing ganda ng mga diwata, kaya naisipan mong suluhin ang mga ito? Huwag mo kakalimutan ang mga bilin ng ating mga ninuno sa atin. Mainit ang ulo at mababaw ang pag-iisip ni Amastan. Naniniwala itong hindi pinatay ng kanyang kuya sina Debra at Shantel dahil may gusto siya sa mga ito. Pero naantala ang kanyang pagsasalita. Tumahimik ka! Galit na sumigaw si Alaric at binigkas nito ang bawat salita. Tumahimik ka! Papanatilihin ko silang buhay para matagumpay ang ating pag-atake sa siyam na kontinente sa hinaharap. Ito ay para sa kapakanan ng raksasa tribe. Hindi na ako magpapaliwanag pa. Dalhin mo ang iyong mga tao at umalis na kayo ngayon din. Mariin ang kanyang boses kahit na hindi ito malakas. Kasi, ayaw itong gawin ni Amastran, pero wala itong masabi pabalik. Hindi na gusto pang mag-aksaya ng oras ni Alaric nang makita nitong walang intensyon si Amastan para umalis, malamig itong nagsalita. Kapatid, bakit hindi ka na nakikinig sa akin ngayon? Tara na! Kinontrol ni Amastan ang tigas ng kanyang ulo nang marinig niya iyon, umalis ito kasama ang mga sundalo ng raksasa. Mayroong magandang relasyon ang magkapatid magmula noong bata pa ang dalawa. Palaging nakikinig si Amastan kay Alaric. Hindi na nagtangka pang sumuway si Amastan nang makita nito ang nabigong ekspresyon ng kapatid. Say! Nang makita nila ang paalis na si Amastan, kasama ang mga tuhan ay gumaan ang pakiramdam ni Debra at Shantel. Pero may takot pa rin sa dalawa sa tuwing maaalala nila ang insidente kanina lamang. Humihingi ako ng patawad dahil natakot kayo. Lumapit si Alaric at nakita ang pagngiti nito. Masyadong pasaway ang aking kapatid,
Sana ay huwag nyo na yung masyadong isipin. Ipag-uutos kong bantayan ng ilang kalalakihan ang lugar na ito. Siguradong hindi na mangyayari pang muli ang mga insidenteng kagaya ngayon. Ngumiti si Shantel, pero hindi ito nagsalita. Nanatiling gulat si Debra at halos hindi ito makapagsalita. Pero, kung muling pupunta ang iyong kapatid, maaaring hindi mo na siya mapigilan. Natakot ang babae ang maalala niya ang tingin sa mukha ni Amastan kanina lamang. Buti na lamang at sakto ang pagdating ni Alaric. Kundi ay napakain na kami ni Shantel sa higanteng halimaw. Naisip nito. Hindi mapigilang magsalita ni Shantel. Oo, sinermonan mo siya sa harap ng napakaraming tao. Paniguradong nabigo siya at hindi rin mapakali. Kung nagyari yon 2 araw, bago ang oras na yon ay hindi kakausapin ng 2 babae si Alaric. Siya pa rin ang marangal na anak ng Raksasa tribe, at isa itong espesyal na lalaki. Ngunit matapos nilang makipag-usap dito sa loob ng 2 araw ay nakita nilang iba si Alaric kumpara sa ibang mga miyembro ng Raksasa tribe. Hindi masyadong mabangis si Alaric kumpara sa kanyang mga katribo, at mas sibilisado at edukado ang lalaki. Ang pinakamahalaga ay muling nailigtas ni Alaric ang kanilang buhay. Kaya naman, walang pag-alangag ipinakita ni Zebra at Shantel ang kanilang takot sa lalaki. Hindi mapigilang tumawa ni Alaric nang marinig niya ito. Pinakalma niya ang dalawa. Hindi niyo kailangang mag-alala tungkol doon. Maganda ang aming relasyon. Hindi magkakaroon ng gulo sa pagitan naming dalawa dahil sa pangyayari. Bukod doon, kahit na magiging bigo ang pakiramdam ng aking kapatid kapag ipinasa sa akin ang trono ng aming ama, ay wala siyang gagawin tungkol doon. Ano? Trono? Si Alaric ang magiging susunod na Raksasa King. Parehong nagulat sina Debra at Shantel, nanginig din ang kanilang mga puso. Hindi pa rin alam ni Debra at Shantel na yon ang tradisyon ng Raksasa tribe, at iba ang mga ito kumpara sa 9 na kontinente. Pinipili ng mga emperor ng 9 na kontinente ang kanilang magiging tagapagmana sa pamamagitan ng mga pagsubok. Pero sa Raksasa tribe, ang pinakamatandang anak na lalaki ang magmamanang trono, hindi alintana ang kanilang abilidad. Ito ang kanilang naging paraan sa nakalipas na ilang libong taon. Kahit na isang walang ingat at walang kaalaman si Alaric ay siya pa rin ang tagapagmana ng Raksasa King. Nagkatinignan sina Debra at Shantel dahil sa gulat habang nag-usap ang mga mata ng dalawa. Matatalinong babae sina Debra at Shantel. Naisip nila ang iisang problema ng sandaling iyon. Dahil si Alaric ang susunod na magiging Raksasa King ay gagawin nila ang kanyang makakaya para turuan ang lalaki sa sibilisasyon at pamamaraan ng 9 na kontinente para mapaganda ang kanyang karakter. Hindi siya magpapadalos-dalos kapag pinamunuan na niya ang Raksasa tribe sa hiyanharap. Iyon ay magiging kalamangan sa 9 na kontinente. Pagtapos ay umupo si Alaric sa balat ng hayop na nasa gilid. Tumawa ito at tumingin kina Debra at Shantel. Sige. Kahapon ay pinag-uusapan niyo ang tungkol sa royal family ng New World, hindi ba? Pakiusap, magsabi pa kayo sa akin ng mga patungkol doon ngayong araw. Parehong tumango sina Debra at Shantel. Umupo ang dalawa at nagsimulang ipaliwanag ng detalyado ang lahat sa lalaki. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.